Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Dos Khalifa, Rex Alorsabes, Drakeford na Pierre Igo Ogan, at Emma Jonko, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1581. Sampal. Lumipat si Harvey upang sampulin si Lady Snake, na ipinadala ang kanyang paglipad ng isang beses pa. Ano ang mali sa akin sa paghagupit sa iyo? Humakbang si Harvey sa palso ni Lady Snake. Bas again. Ang tunog ng kanyang mga buto ng pagkabasag ay tumunog ng malakas at malutong sa hangin. Sa palagay mo ay hindi ako maglakas loob na talunin ka dahil lamang sa pagkaroon ng isang ahas. Bas again. Nais mong saktan ang aking asawa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Bas again. Sinampal ang aking hipag. Sino ka sa palagay mo? Bas again. Hindi lamang nais mong durugan ang aking mga paa, ngunit nais mo rin ang aking buhay. Ano sa palagay mo makukuha mo iyon? Sa bawat salita na sinasalita niya, sinira ni Harvey ang mga buto ni Lady Snake ng paisa-isa. Nang matapos siyang magsalita, ang mga paa ni Lady Snake lahat ay nasira at siya ay nakahiga sa lupa, na lumiligid sa paghihirap. Ang una niyang malupit at mayabang na mukha ngayon ay nasa sabik sa takot. Sa ilalim ng ilaw, ang kanyang buong hitsura ay mukhang kakilakilabot at labis na kahabag-habag. Ang buong karamihan ng tao ay natulala. Ang kanyang mga subordinate ay mas lalong natulala. Hindi nila inisip na may lakas ng loob si Harvey na lumaban. Sinira niya pa ang lahat ng mga paa at kamay ni Lady Snake. Si Lady Snake ay isang mahalagang pawn na partikular na ipinadala ni Prince Jean. Siya ay isang mahusay na master, isa na maaaring labanan laban sa 100 tao lamang. Ngunit ngayon, paano siya madaling mahulog? Si Lady Snake ay nalulumbay at nagnanais na lumaban pabalik. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kay Harvey, at ang kanyang mga paa ay agad na nasira sa kanya. Wala man lang siyang pagkakataon na makaganti. Sakit, pagkabigo, hindi makapaniwala, galit. Nalulungkot, takot, ang lahat ng mga uri ng emosyon ay lumitaw sa loob niya, ngunit walang silbi. Si Lady Snake, na ngayon ay nasira ang lahat ng kanyang mga paa, ay maaari lamang itong yapakan. Nakikita ang pagtapak ni Harvey sa matandang mukha ni Lady Snake, handa na siyang durugan ng walang pakialam. Si Lillian, na nanunood mula sa mga gilid, ay natakot sa takot. Kung napanood lang niya at walang ginawa habang pinatay ni Harvey si Lady Snake, maaaring siya ay magkakaproblema sa sandaling tiningnan ni Prince Jean ang bagay na ito. Harvey, mabuting manugang, mahal na manugang. Gawin mo ako ng isang pabor at mangyaring itigil. Ang sulok ng mga mata ni Simon ay kumibot. Pagkatapos ay humakbang siya at sinabi, pagkatapos ng lahat, ito ang aming bahay. May mamamatay dito kung patuloy kang nakikipaglaban. Masasaktan tayo sa masamang kapalaran. Dahan-daang idinagdag din ni Mandy, Harvey, kalimutan ito. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, sinusunod lamang niya ang mga order. Sinubukan din ni Cynthia na iwaksi si Harvey na nagpapatuloy. Kapatid na lalaki, kalimutan ito. Hayaan mo na lang siya. Lahat ay medyo natakot. Sa malupit na galaw ni Harvey, baka mamatay talaga si Lady Snake. Wala sa kanila ang nakakaalam na si Harvey ay matagal nang maawain. Kung ito ang kanyang karaniwang sarili, tatapusin na niya ang Lady Snake noon at doon ay may isang simpleng sampal. Labas! Pinigilan ni Harvey ang kanyang sarili para sa kapakanan ni Mandy. Huminto siya, at pagkatapos ay sinipas si Lady Snake palayo. Sumigaw ang kanyang mga subordinate at nagmadali upang tulungan siya. 2 thugs ang sa malapit na naglalakad ng magalang. Nagsalita sila sa kay Harvey at dinala ang itim na ahas. Sa Southlight, ang sopas na ahas ay isang mahusay na tonic. Agad na pinatay ng mga thugs ang itim na ahas. Isang awa para sa kay Lady Snake, na pinalaki ang King of Snake sa loob ng maraming taon. Brother-in-law, talagang kamangha-mangha ka. Ang nanunood na Zimmers ay namangha, ngunit sinira ni Cynthia ang eksena at gumanti sa pamamagitan ng pag-agaw ng malakas habang siya ay yamakap sa kay Harvey ng mahigpit,
tulad ng isang nakakapit na maliit na koala. Biglang nakaramdam si Harvey ng pagkatuyo ng lalamunan habang nakaharap siya at harapin ang kanyang pagiging kabataan. Nais niyang itulak si Cynthia, ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi ito matulungan. Masyadong makakapit si Hipag. Nakikita ang kanyang kapatid na babae at si Harvey na malapit ng magkadikit. Sumimangot si Mandy. Humakbang siya at mabilis na hinayla ang kanyang kapatid. Sapat na, ikaw ay isang may sapat na gulang na ngayon. Tumigil sa pagkilos ng hanggal. Gayun din, magmadali at maglagay ng yelo sa iyong mukha. Baka hindi ka makakita ng kahit sino bukas. Humagik-hik si Cynthia at sinabi, hindi ako natatakot. Ako ay pinuprotektahan ni kapatid na lalaki ngayon. Kung ako ay masira, ang aking bayaw ay gagampanan ng responsibilidad. Hinaplos ni Mandy ang kanyang mga sentido sa pagkabagot. Gawin mo lang ang sinabi ko. Itigil ang pakikipag-usap ng walang katuturan. Babae ka. Hindi ka ba nahihiyang makipag-usap ng ganoon? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng iyong kapatid? Magmadali at maglagay ng yelo sa iyong mukha. Sigaw ni Lillian sa sobrang pagkagalit, tumatalon ng ligaw. Ang kanyang panganay na anak na babae ay nasira sa pamamagitan ng walang prinsipyong live-in son-in-law. Kung ang nakababatang anak na babae ay kinuha din sa kanya, kung gayon si Lillian ay maaari ring magpakamatay at tumalon sa ilog. Nang makita ang kakilakilabot na pagtatapos ni Lady Snake sa mga kamay ni Harvey, hindi na siya nang ahas na kumilos ng labis sa kay Harvey. Bigla siyang nag-isip ng isang ideya at sinabi, magandang manugang, salamat sa gabing ito. Kung hindi ito para sa iyo, natatakot ako na masaktan si Mandy. Ina ako, kailangan mong maunawaan, lahat ng sinasabi at ginagawa ko ay para sa iyong kabutihan. Kaya hindi ka dapat magalit sa akin. Tahimik lang nang ngumiti si Harvey. Ang pagkatao ni Lillian ay palaging ganito, at matagal na siyang nasanay. Well, pumunta at manood ng TV kasama si Mandy. Linisin ko ang gulo sa iyong ama. Sinabi ni Lillian, na kumikislap sa kanya ng isang flattered na ngiti. Natigilan ang mga Zimmers. Kailan ba napakahusay na makipag-usap si Lillian? Di nagtagal, bumalik ang lahat sa kanilang katinoan. Ang tanawin kung saan sinira ni Harvey si Lady Snake ay masyadong nakakagulat. Hindi mahalaga kung gaano katakot si Lillian, takot pa rin siyang masaktan. Paano siya maglakas loob na utusan si Harvey na hugasan ang mga pinggan tulad ng madalas niyang ginagawa at hinihimok siya sa galit. Matapos gawin ang mga malupit na galaw sa gabing iyon, malinaw na hinamon ni Harvey si Senior Zimmer. Hindi bababa si Senior Zimmer nang walang away. Tiyak na darating siya upang harapin ang bagay na ito. Kung hugasan niya ng masunurin ang pinggan ngayon, masasabi niya na siya ay binubuli ni Harvey. Gamit nito, maaari niyang maiiwasan ang kanyang responsibilidad at ibigay ang sisihin sa kanya. Sa ngayon, walang nakakakita sa kanyang mga iniisip. Ipinapalagay lamang ng lahat na natatakot si Lillian kay Harvey. Nang makita na sina Harvey at Mandy ay talagang manunood ng TV, si Lillian ay nanligaw sa kanyang sarili. Pagkalipas ng 2 oras, talagang hinikayat ni Lillian sina Mandy at Harvey na mabilis na matulog. Kinuha pa niya ang inisyatiba upang maalis ang kama ni Harvey sa silid ng pag-aaral, at sinabi sa kanya na pumunta sa silid tulugan. Sa kwarto, nagkatinginan sina Harvey at Mandy. Kahit na sila ay mag-asawa na, naramdaman pa rin nila na medyo awkward na nag-iisa na magkasama tulad nito. Pagkatapos ng lahat, bihirang pumasok si Harvey sa ipinagbabawal na silid tulugan. Marahil dahil ito ay dahil sa mga kaganapan na naganap ng mas maaga, ngunit ang maselan at magandang mukha ni Mandy ay namula. Ngumiti si Harvey at hinaplos siya ng malumanay, huwag matakot. Wala akong gagawin. Harvey, kumusta kami ngayong gabi? Tahimik na bamulong si Mandy, malambot ang boses niya na halos hindi ito napapansin. Ngayong gabi, kaguluhan, si Harvey ay natigilan, at ang kanyang paghinga ay mabilis. Halos naisip niya na narinig niya itong mali, tumingin siya kay Mandy at nakita niya ng marahan ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang magagandang mahabang eyelashes. Kung ang isa ay tumingin ng malapit, ang kanyang maselan na katawan ay maaaring makita na nanginginig ng bahagya.
Maliwanag, labis siyang kinakabahan. Ang pagnanasa sa mga mata ni Harvey ay unti-unting naglaho, pinalitan ng pagmamahal. Sinabi ito ni Mandy, ngunit hindi ito dahil handa siya. Natatakot siya na talagang hiwalayan siya ni Harvey dahil sa mga genes mula sa Mordo. Kaya, pinipilit niya ang kanyang sarili, hindi ito ang nais ni Harvey. Huwag kang mag-alala. Niyakap ni Harvey si Mandy, hinayla siya. Walang sino man ang makapaghiwalay sa atin, kahit na ang lahat ng nangungunang 10 pamilya ay narito. Natulog ang dalawa, ganap na nagbihis. Wala sa kanila ang tumawid sa linya. Biglang, sa 2:00 ng umaga, ang pagring ng isang telepono ay nakagulat sa kanila. Nabigla si Harvey, bumalik siya sa kanyang katinuan nang mapagtanto niya na hindi ito ang kanyang telepono. Nagmamadaling sumagot si Mandy sa telepono. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon sa susunod na sandali. Ano, patay na si Lady Snake at ang kanyang mga subordinate. Nang marinig niya ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Hindi niya pinatay si Lady Snake dahil gusto niya na magkaroon ng paraan si Mandy. Hindi inaasahan na natapos pa rin siyang patay si Lady Snake. Ito ay isang senaryo na katulad ng pagkamatay ni Oliver Bauer. Halos hindi na kailangang ipahiwatig ang dahilan. Tiyak na si Harvey na ang ibang partido ay sumusunod sa kanya. Sa kasamaang palad, si Mandy ay kinaladkad sa gulo na ito. Pagkalipas ng kalahating oras, si Harvey, Mandy, at ang kanyang pamilya ay nagtungo sa morgue. Doon, maraming mga kotse ng pulisya at maraming mga mamahaling sasakyan ang naruroon. Ang parang tahimik na morgue ay sumabog sa ingay. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas. Ang sentro ng focus ay, hindi may kakaila, ang huli na Lady Snake. Ang kanyang kamatayan ay orihinal na nangangahulugang wala, ngunit dahil kasangkot ito sa mga genes ng Mordo, sumabog ito sa isang malaking pakikitungo. Kaya, ang pulis ay kailangang harapin ang kaso sa lalong madaling panahon. Nang si Harvey at kanyang mga kasama ang pumasok sa morgue, nakakita sila ng maraming tao. Maging ang mga miyembro ng pamilyang Zimmer na nagkasama-sama ay naruroon. Nariyan din sina Senior Zimmer at Queen. Ginawa ni Senior Zimmer ang isang Kat-Anji tanging ulo ng dragon sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang bangkay ni Lady Snake, takot at galit sa buong mukha niya. Takot dahil hindi siya makapagbigay ng kasiya siyang paliwanag sa mga genes. Pagkatapos ng lahat, si Lady Snake ay isang tulad ng Diyos na tulad ng mga genes. Galit dahil may isang taong nang ahas na patayin si Lady Snake nang hindi binigyan siya ng anumang mukha. Kung wala ang mahusay na Panginoon na ito sa tabi niya, hindi na niya maisasagawa ang kanyang mga malupit na paraan. Tulad ng tungkol kay Queen, tumayo siya kasama ang kanyang ulo, nakasuot ng isang pusong ekspresyon. Ang mga estranghero na hindi alam ang mas mahusay na mag-iisip na ang bangkay ay kanyang biolohikal na ina. Gayunpaman, ito ay isang mababaw na pagpapanggap lamang. Hindi pinansin ni Harvey ang mga ito at sa halip ay tumingin sa bangkay ni Lady Snake. Nasira niya ang kanyang mga paa. Kahit nasa kamatayan, ang nakatatakot na pagtingin sa kanyang mukha ay nanatili. Maliban dito, mayroong isang dumudugong butas sa kanyang lalamunan. Pareho ito para sa iba pang mga bangkay. Ang kanyang huling mga subordinate ay mayroon ding dumudugong butas sa kanilang lalamunan. Tila, ang taong pumatay kay Lady Snake ay napakahusay na kahit siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi maaaring tumakas. Paano ito posible? Paano ito posible? Siya ang Diyos ng pamilyang Jean. Paano siya mamamatay tulad nito? Nanginginig si Senior Zimmer, hindi alam kung magdadalamhati para sa kay Lady Snake o sa kanyang sarili. Lolo, huwag kang malungkot. May magbabayad para sa pangyayaring ito. Ang dapat nating gawin ngayon ay upang mahanap ang mamamatay tao, huwag umiyak. Tumunog si Queen, ngunit mayroong isang bakas ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Dumating na si Mandy at ang kanyang pamilya. Binato ni Senior Zimmer ang kanyang sakle at umungol. Lumabas sila at makita ako. Ang kanyang galit ay maaaring matupok ang buong tao. Si Cynthia, na naglalakad lang, ay natakot kaya kumapit siya ang sarili kay Harvey.
Tinapik ni Harvey ang kanyang balikat at pinaglaruan siyang huwag mag-alala ng labis. Senior Zimmer, nandito kami. Ang aking pakikiramay, Senior Zimmer. Si Simon at Lillian ay maaari lamang kumagat ng bala at sumulong pagkatapos marinig ang dagandong ni Senior Zimmer. Bulong ni Lillian, Senior Zimmer, hindi namin siya pinatay. Wala akong mga kasanayan na talagang gawin iyon. Slam! Marahas na inilipat ni Senior Zimmer ang kanyang saklay upang masampal sina Simon at Lillian. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kung hindi mo ito makaya, dahil hindi mo mahawakan ang iyong anak na babae, hindi ko na kailangang ipadala si Lady Snake upang may seguro ang batas ng pamilya. Kung hindi dahil dito, hindi siya pupunta sa iyong bahay at wala ng aksidente. Hindi ko alam kung pinatay mo siya o hindi. Ngunit tiyak na nauugnay ka sa kanyang hindi tiyak na kamatayan. Si Lady Snake ay ang Diyos ng pamilyang Jean sa Mordo. Ngayon, patay na siya. May utang ka sa akin. Si Senior Zimmer ay medyo magaspang sa kanila. Natakot sina Simon at Lillian na iwasan ang kanyang mga suntok, at natapos silang masamang pinalo. Lolo, bakit talunin ang mga tao nang hindi nililinaw ang mga bagay? Hindi makatiis sina Mandy at Cynthia na pinapanood ang kanilang mga magulang na binugbog. Nagmadali silang protektahan sina Simon at Lillian. Pumunta sa impyerno. Nang makita si Mandy, isang bakas ng galit na galit ang sumalampak sa mga mata ni Senior Zimmer. Agad niyang dinala ang kanyang saklay patungo kay Mandy. Ngunit tulad ng malapit na matumbok ng saklay ang noo ni Mandy. Bang! Si Harvey, na nakatayo sa likuran, ay humakbang pasulong. Hinawakan niya ang saklay gamit ang kanyang kamay at sinabi ng malamig, Senior Zimmer, ito ay isang sibilisadong lipunan na may mga batas. Matagal na nating naipasa ang panahon ng wanton at walang ingat na pag-uugali ng nakaraan. Hindi ba bawal na matumbok ang mga tao ng walang dahilan? Bukod dito, hindi ko hahayaan na saktan mo si Mandy sa harap ko. Isa ka lang live-in son-in-law. Sa palagay mo ba ay talagang kamangha-mangha ka? Gaano ka katapang na ipinakita ang iyong sarili sa harap ko? Si Senior Zimmer ay kumukulo sa galit. Hindi ko sasabihin ang nakaraan. Ngunit kagabi, nasugatan mo si Lady Snake. Dapat ikaw ang salarin sa likod ng kanyang kamatayan, tama? Ako, ngumisi si Harvey. Kung nais kong patayin siya, sapat na ang isang sampal. Hindi ko kailangang gumastos ng maraming enerhiya upang gawin ang isang bagay na walang kabuluhan. Pagkatapos niyang umalis, nanunood ako ng TV sa bahay kasama si Mandy. Ang bawat tao'y maaaring magpatotoo. Kahit na nais mong sisihin ako, kailangan mong ipakita ang katibayan, tama? Ikaw, nang makita na si Harvey ay nang ahas na tanggihan siya, halos pinalayas siya ni Senior Zimmer dahil sa sobrang galit. Sinulyapan niya sina Simon at Lillian. Ngayon nakikita ko kung bakit hindi mo makumplito ang gawain. Talagang hinayaan mo ang isang live-in na manugang na maging Panginoon sa inyo. Pareho kayong tiyak na mga basura. Harvey, paulit-ulit mong hinimok ang aking dangal. Sa palagay mo ba ay natatakot ako sa iyo? Mula ngayon, wala kang kinalaman sa pamilyang Zimmer. Kung hindi ka lalabas ngayon, papatayin kita agad. Naalala pa rin ni Senior Zimmer ang bagay na ito tungkol sa diborsyo sa pagitan nina Harvey at Mandy. Inilabas niya ang mga salitang ito sa isang nakakagulat na hitsura, galit na tumulo sa kanyang bawat butas, walang pakialam si Harvey. Una rito, wala akong kinalaman sa mga Zimmers. Ngunit si Mandy ay aking asawa, at hindi ito mababago. Ang sinumang maglakas loob na mang-api ng aking asawa ay laban sa akin. Ikaw, galit na galit si Queen. Harvey, ito ang negosyo ng pamilya Zimmer. Pinalayas ka na namin. Hindi ka na live-in son-in-law ng pamilya Zimmer. Ano ang karapatan mong makagambala sa aming mga gawain? Hindi sumagot si Harvey, si Mandy at ako ay nakakuha na ng sertipiko ng kasal. Ang aming kasal ay protektado ng batas. Kaya, ang mga Zimmers ay walang karapatang makagambala sa aming mga usapin. Kasama ka na dito.
Kahit na ikaw ay sapat na mapalad upang maging pinuno ng genes ng Mordo, hindi mabibilang ang iyong mga salita. Hayaan pa ngayon, kapag ikaw lamang ang pinuno ng Zimmer sa Southlight. Kabanata 1585. Ang sinabi ko ay hindi mabibilang. Kahit na ang mga salita ng pinuno ng pamilyang Jean sa Mordo ay hindi mabibilang. Tumingin si Senior Zimmer kay Harvey na may isang pagngisi. York, sa palagay mo ba ay may karapatan kang kumilos ng buong pagmamalaki sa harap ko kapag ikaw ay ilang prinsipe lamang mula sa isang nahulog na pamilya? Sa palagay mo ba ay katulad ako ng dati? Dahil ako ang naging ulo, hindi ako isang taong katulad mo ay maaaring masaktan. Halika, ibaba mo si Harvey para sa akin. Putulin ang kanyang ulo at gamitin ito bilang isang sakripisyo ng dugo kay Lady Snake. Si Senior Zimmer ay naglabas ng isang order, hindi makapaghintay dahil sa galit. Maraming mga bodyguards ang sumulong kay Harvey, sila ay mga makapangyarihang lalaki na partikular na inayos upang protektahan si Senior Zimmer ni Lucas mismo. Hindi lamang sila nagtataglay ng mga kamanghamanghang kasanayan, ngunit kumilos din sila ng desente at sinunod lamang ang mga utos ni Senior Zimmer. Sa isang sulyap ng isang mata, hinayla nila ang kanilang mga baril at itinuro sila sa kay Harvey. Huwag! Agad na itinulak ni Mandy si Harvey sa lupa. Swish! 5 sinag ng mga ilaw na nakalok sa lokasyon ni Harvey mula sa iba't ibang direksyon, na mabilis at tumpak. Umatras ang katawan ni Harvey. Automatikong niyakap niya si Mandy at gamulong. Arg! Ang mga armadong bodyguards ay agad na nabiktima sa hindi kilalang mga pag-atake. Isa-isang, nahulog sila sa lupa, humahawak sa kanilang mga lalamunan. Nagkaroon ng isang shuriken na nababad na may lason sa kanilang mga lalamunan. Nang hindi naghihintay para sa sinumang gumanti, ang isang tao na nagbihis tulad ng isang inspektor ng pulisya ay nagmamadali. Siya ay nagsagawa ng isang alon at hinampas ang kanyang espada, ang paggalaw na katulad ng kurba ng isang buwan. Maraming mga bodyguard na nasa daan ay nanginginig, nakahawak sa kanilang mga lalamunan, at agad na nahulog sa lupa. Ang kakaibang inspektor na ito ay may mga espada sa parehong mga kamay. Pagkatapos ay mabilis siyang lumakad papunta sa kinaroroonan ni Harvey. Gayunpaman, mabilis na umatras si Harvey, habang hinahawakan si Mandy. Kasabay nito, pinrotektahan din niya si Cynthia at itinulak sila sa likuran niya. Ang distansya sa pagitan niya at sa kakaibang inspektor ay agad na lumaki ng hiwalay. Sino? Walang malay na sumigaw si Senior Zimmer. Swish! Nang kumilos ang tinaguriang inspektor, tumindi siya paitaas at tinakpan ang ilang mga distansya sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang payat na espada at hinawakan ito laban sa lalamunan ni Senior Zimmer. Isang anino ng kamatayan kaagad na tinakpan ang katawan ni Senior Zimmer. Si Senior Zimmer, na sa una ay nagagalit, ngayon nanginginig sa takot. Hindi siya nang ahas na magsabi ng isang salita dahil alam niya na maaaring patayin siya ng kabilang partido kahit anong minuto. Idiot, bumalik ka dito ngayon. Medyo malabo ang inspektor na inchik habang siya ay sumigaw sa kay Harvey. Kung hindi, papatayin ko ang matandang tao na ito. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata habang pinag-aralan niya ang espada sa kamay ng kanyang kalaban, pagkatapos ay tiningnan ang shuriken sa mga lalamunan ng namatay. Alam niya ngayon ang pinagmula ng kakaibang bagong kalaban na ito. Ninja House mula sa Island Nation. Hindi alam ni Harvey kung bakit ang Ninja House mula sa Island Nation ay gagawa ng aksyon laban sa kanya. Kung kinuha niya ang Mordo, kahit papaano ay may dahilan. Ngunit wala pa si Harvey, at meron na dumating upang patayin siya. Tila ang lungmen ay talagang may panloob at panlabas na mga banta. Pinili lang siya ni Samuel, at may nagbebenta na sa kanya. Ang tingin ni Harvey ay tumaas, at isang nakamamatay na hangarin ng kumulay sa kanyang mga mata. Una ay wala siyang interes sa pagpunta sa Mordo, ngunit ngayon ang kanyang pagkamausisa ay napukaw. Isang pagpatay. May pumapatay sa maraming tao. Magmadali at protektahan si Senior Zimmer. Tumawag ng mga inspektor dito. Magmadali. Naputol ang kaguluhan.
Ang ilan ay umatras sa pintuan, na nagsisigawan ang kanilang mga ulo. Ang ilan ay tumalikod mula sa mga bangkay na, isang malaking bilang ng mga bodyguard ang sumugod mula sa labas. Kinuha nila ang kanilang mga armas, handa nang iligtas si Sr. Zimmer. Ipinadala sila upang protektahan si Sr. Zimmer matapos na siya ay na-promote. Hindi nila ito hayaang mamatay siya.